So guys, merong isang OFW Pinay nagtatrabaho sa Israel at nag-react siya dun sa isang video ko. Ginawa niya ng reaction video yung video ko, yung sinasabi ko na kayong mga naniniwala sa Israel, makinig kayo. Kayong mga sumusuporta sa Israel, gumising kayo. Yun, ginawa niya yun ng reaction video at natatawa lang ako at natutuwa kahit paano kasi yung video ko nakikilala na rin, no? Kaya lang sabi niya nasa Israel daw siya sa kasalukuyan, kaya mas alam daw niya yung nangyayari sa Israel. OFW siya, di ba? Actually, alam ko yung sinasabi mo eh. Alam mo bakit? OFW din ako eh. Mahigit 6 years ako sa abroad, no? At marami ako napunta ang bansa. Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Dubai, at saka Hong Kong, no? Alam ko yung sinasabi mo, no? Ikaw, OFW ka, pinagmamalaki mo na DH ka sa Israel, caregiver ka. Yes, kailangan ka ng Israel. Caregiver ka eh. DH ka, di ba? Alam mo kung bakit? Kahit ayaw nila sa mga Kristiyano sa Israel, kahit hindi welcome ang mga Kristiyano sa Israel, dahil sa DH ka at caregiver ka, kailangan ka ng Israel. Bakit? Hindi naman nila ginagawang DH o caregiver yung mga kapwa nila Israeli. Bakit? Kasi may pag-uugali sila na mapagmataas. Kaya kahit ayaw nila sa'yo, kailangan ka nila. Kaya habang may pakinabang ka sa kanila, ay kailangan ka nila. Okay? Kaya diyan ka lang. Pero sasabihin mo na mas alam mo nangyayari sa Israel dahil nandiyan ka sa Israel. Hindi mo alam. Kasi maliit lang ang ginagalawan mo. Hindi ka nakakagalaw sa buong Israel. Okay? Ang Israel, may ugali silang pagsisinungaling at mapagmataas. Kaya nga hindi welcome ang Kristiyano sa Israel. Hindi welcome. Kaya nga pinapatay nila yung mga Kristiyanong Palestinian. Okay? At pinapasabog nila yung mga simbahan ng mga Kristiyano sa Israel, sa Holy Land, Palestine. Diba? Dinuduraan pa nga kayo dun eh. Yung mga nangangaral dun ng mga Kristiyano, dinuduraan nila. Batang matanda na Israeli, dinuduraan nila. Hinahampas nila. At kung ano-ano pa, sinasampal nila kung ano pang ginagawa nila sa mga mangangaral ng mga Kristiyano sa Israel, sa Palestine, saka sa Holy Land. Bakit? Hindi ka welcome dun eh. Yes. Kasi kung welcome kayo dun, hindi kayo dun duduraan, hindi kayo din sasampalin, at hindi kayo dun hahampasin. Yan ang totoo niyan. Kaya kasi anti-Christ sila eh. At di mo yan nare-realize, di ba? Kasi ang problema kasi, yung mga Pilipino, yung andun sa Israel at saka dito, nakatanim na sa isip nila, naka-mindset na sa kanila, yung pagmamahal nila sa Israel, yung pagtatanggol sa Israel, at yung suporta nila sa Israel. Pero in reality guys, hindi nyo alam, anti-Christ sila. Yes, hindi kayo tanggap sa kanila. Pinagmamalaki pa nga nila na silang pumatay sa Diyos nyo. Yun ang paniniwala nyo, di ba? Silang pumatay kay Kristo, di ba? Yun ang reality. Kahit maniwala ka sa hindi, yun talagang reality. Pinaka-hit nila talaga ang mga Kristiyano. Alam nyo kung bakit? Yun ang nasa kasaysayan eh. Na doon sa panahon ni Hitler, si Hitler ay isang Kristiyano, hindi naman Muslim. Siyang pumatay na mahigit 6 na milyong Hudyo, di ba? Kaya hit nila, di ba? At yung noong 12th century, 13th century, 14th century, pinaalis din sila ng mga European countries, yung mga Hudyo, pinaalis sa Spain, sa France, sa Britain, sa Italy, at sa German, at sa Russia, pinaalis. Pero yung mga Muslim, kinukup-kup yung mga Hudyo. Kaya sa totoo lang, yung mga Muslim, yung mas malapit sa mga Hudyo. Kaya lang nagkataon lang kasi na ang Palestine ay nakatira mga Muslim. So ang Israel, meron silang yung Greater Israel Project. Gusto nilang palawakin yung Israel kahit hindi sila taga doon. Ay, yung mga nakatira doon sa mga lugar na gusto nilang paalisin ay mga Muslim. Kaya mga Muslim, kinakalaban nila. Yes, kinakalaban nila yan. Mas gusto nilang tanggalin, burahin sa mapa yung mga katabi ng lugar, tapos palitan nila ng Israel o Greater Israel. Pero ang totoo, kung totoo niyan, ang pinakalaban nila
yung Israel, pinakalaban nila, Kristiyano. Kasi nakauwit niyan sa kasaysayan at sa isip at puso nila na ang nagpahirap sa kanila, mga Kristiyano. Kaya wag mo igit na mas marami kang alam. Wala kang alam. Siguro kung may alam ka, kukunti lang. At salamat lang sa pag-react mo sa video ko. Pero I hope na sana mamulat kayo sa katotohanan. Kasi ganoon talaga. Ang Israel, sinusuko ang mga Kristiyano. Kasi dinuduraan kayo doon, hinahampas, at pinapalo, sinasampal, pinapatay yung mga native na Palestinian na mga Kristiyano, pinapasabog yung mga simbahan, binabandas yung mga simbahan. Hindi mo ba alam yun? Dapat alam mo yun. At yung hindi lang yun, 13 countries sa buong mundo, binaban ng Israel. Tapos mahal mo pa rin ng Israel. Tapos dito sa Pilipinas, ay inaangkin na rin nila yung mga Israeli tourists, yung Siargao Island. Gumagawa na sila doon ng communities nila. Tapos mahal mo pa rin ng Israel. Tapos pinabastos na nila si Jesus. Tapos mahal mo pa rin sila, pinagtatanggol mo pa rin ng Israel. Tapos pinagbibintangan pa nila si Mama Mary na masamang babae, nanganak na walang asawa, no? Isang bayaran o popo. O ano pang kinakabit nila na salita, puta, di ba? Mahal mo pa rin ng Israel. Saan mo nilagay ang utak mo? Saan mo nilagay ang utak mo? Sa talampakan mo? Binigyan ka naman ng Diyos ng tamang pag-iisip. So, bakit yun pa rin na pinagtatanggol mo? Pero kung yun talaga ang gusto mo na ipagtatanggol ng Israel, bahala ka. Alam mo yung yung umaabot na yung mga missile ng Iran. Ito bago-bago lang. Umaabot na yung missile ng Iran sa Israel, lalo na sa Tel Aviv. Mayroong sirena doon, yung tumutunog para tumagtago yung mga Israeli sa kanilang bunker o mga shelter ang tawag doon. Nung nagtakbuhan yung mga Israeli, habang umaano na yung mga tumatama na yung mga missile ng Iran, nagtakbuhan nila sa kanilang mga bunker, mga shelter. Kitang-kita sa social media, sila lang ang nagtatago ng shelter at yung mga dayuhan, yung mga foreigners, mga Pilipino, ano pa man, hindi nila kalahi, hindi nila pinapatago sa kanilang shelter o bunker. Kasi ganun yung ugali nila, mapagmataas. Gusto na sila lang. At gusto ng mga Israel, sila ang pinakamataas na lahi. Tingin na sa mga hindi nila kalahi, mababa, hayop. Walang value ang buhay, sila lang ang may value kasi pinili daw sila ng Diyos. Pinili daw. Mga foreigners lang naman sila sa Israel o sa Holy Land. Hindi sila taga doon, taga Europe sila. Kaya sa totoo lang, nakakaya at antitigas sa mukha nila. Sabihin nila na choosing people sila. Wala silang karapatan na sabing choosing people. Dahil walang choosing people na mapang-api, mamamatay tao at mananakop. Walang ganun. Pag choosing people ka, mabuti ka sa kapwa mo. Huwaran ka, model ka, tuturo ka ng kabutihan, hindi puro kasamaan. Okay, ayop na meron kayo natutunan sa video na to, guys. Okay, salamat sa panunod at let's go, bakbakan na.